Pagpaumanhin niyo po na ako'y nakaupo rin katulad ninyo sapagkat sinusumpong na naman po ang aking paa at medyo mahirap pong tumayo. So, baka hinahanap niyo po ang aking misis, siya po ay merong pilay sa paa, no? So, kaya absent po siya ngayon at hindi natin makakapiling ngayong hapong ito. Yan ho siguro ang hirap ng tumatanda, no? Madaling mapilayan, madaling sumakit ang mga kasukasuan. Isang paalala lang po sa atin ng isang katotohanan na hindi natin maiiwasan. Lahat po tayo, darating ang araw, ay hihimlay at mamamatay. No? So yan po ang dapat nating alalahanin. Yan po ang paksa na ating pag-aaralan sa hapong ito. Meron po tayong maikling sermon series na ating pinamagatang Clear the Air series. Ginagawa po natin ito every January kung inyong maaalala. Burning issues for Christians today. Yung mga tanong na nais naming sagutin mula sa Biblia ay hinango mula sa mga pakikipag-usap sa inyo, mga email at text na aming natatanggap, mga genuine na tanong ng ibang mga tao tungkol sa mga issue na kanilang nasasalubong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Meron pong 3 bagay ang ating pag-aaralan over the next 3 weeks. Ang una nga po ay tungkol sa kamatayan. Ano ang mangyayari sa atin pagkatapos ng ating kamatayan? Next week po, pag-aaralan po natin ang AI, ang Artificial Intelligence, no? Kung ito po ba ay masama, ano ba ang attitude natin tungkol sa AI? Huli po, pag-aaralan po natin ang creation care, or should we care about God's creation? So, yun po ang 3 paksa na ating aaralin sa maikling sharing ito na sasagutin natin mula sa Scriptures. Ang paksa po natin ngayong hapong ito ay isang paksa na mahirap pag-isipan, mahirap pag-usapan, no? At lalo na po pag kayo'y tumatanda, no? Yung mga bata na naririto, malamang malayo sa kanilang isipan ang kamatayan kasi sabi nga ng iba, they have their whole lives before them. Pero lahat po tayo ay tatanda at lilipas, no? May kanta pong ganon, di ba? Tatanda at lilipas din ako. So, huwag na natin ituloy. Baka humaba na naman ang sermon natin. Pero yan pong isang realidad na kailangan nating tanggapin. Mahirap pag-isipan, mahirap pag-usapan, pero isang katunayan sa ating buhay. Alam niyo, marami ang maling paniniwala tungkol sa kung ano pa talaga ang nangyayari sa tao pagkatapos niyang mamatay. No? Titignan po natin ngayong hapon yung mga maling kaisipan at paniniwalang yon. Manilaw naman kasi ang turo ng Biblia tungkol sa paksa na ito. Napakahalaga po kasing paksa ito sa buhay ng bawat isang nilalang. Kaya napakalawak din po at tiyak naman po ang katuruan ng Biblia tungkol sa kamatayan. At yan ang pag-aaralan natin ngayong hapong ito. Ang una natin dapat maunawaan muna ay ang tamang pag-unawa ng kamatayan ayon sa Biblia. Ano ba ang definition ng Biblia tungkol sa death o sa kamatayan? No? Meron pong 3 klaseng kamatayan ang makikita natin sa banal na kasulatan at ito po ay mga katotohanan na atin dapat tanggapin. Pisikal na kamatayan, espiritual na kamatayan, at eternal na kamatayan, no? Yung pong pangalawa at yung pangatlo konektado, no? Kung hindi po tayo magbabago at lalapit sa ating Panginoon, no? So tignan po muna natin yung pisikal na kamatayan. Ito ay ang paghihiwalay ng kaluluwa sa katawan, no? Separation of the soul from the body. No? Yun po ang ibig sabihin ng physical death. Alam niyo po kasi sa Genesis chapter 2, verse 7,
Ang wika doon, isang account ng creation o pagkatapos ng account ng creation ng lahat ng bagay. Ang sinabi doon, then the Lord God formed the man of dust from the ground. So ito yung physical body, no? Na finorm ng ating Diyos mula sa lupa, no? So alam niyo yung kanta nung araw na magmula sa lupa, no? Totoo yung biblically. Doon po tayo lahat nanggaling sa lupa. At sabi nga ng mga siyentipiko, ang basic elements, chemical elements ng lupa ay ang basic elements that make up the physical body of human beings. No? So may katotohanan po talaga ito. Sabi sa Genesis 2:7, the Lord God formed a man of dust from the ground. Tapos sabi dito, and breathed into his nostrils the breath of life. So breathe, he puffed, no? Binugahan, no? Into his nostrils the breath, no? Yung breath, iba po ang meaning, ibang word ang ginamit, no? Ito po ay yung substance ng buhay. This is the soul. So yung physical body that was made up from the ground ay hiningahan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba that every soul is eternal dahil nagmula po sa isang Diyos na eternal. So nung tayo ay binugahan ng Diyos, hiningahan at binigyan ng buhay ng soul, yung soul po na yon ay napaloob sa ating lupang katawan. Breathe into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature. So nung sinabi ng Biblia that man was created in God's image, ang isang dahilan po kung bakit sinabi yon sapagkat ang ating kaluluwa ay nagmula sa hininga ng Diyos. Ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng existence, ng lahat ng buhay. So tayo po ay nag-exist at tayo po ay may soul, tayo po ay may spirit, dahil hiningahan po ng Diyos ang tao ng breath of life. Tapos, sa Genesis chapter 2 din, sa verse 17, ang sabi doon, merong binigay na batas ang Diyos. Sabi niya, pwede kayong kumain sa lahat ng puno ng hardin na ito. At mayamang-mayaman yung hardin na yon. Maraming mga iba't ibang prutas na siguro hindi na natin malalaman kung ano-anong mga prutas ang nilagay ng Diyos doon. At sabi niya, you may eat of all of the fruits or all of the trees from the garden. Lahat ng pwede niyong pagkanan, kainan niyo lahat. Pwera lang isa, sabi ng Diyos. You may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. So nagbigay ng restriction ng Panginoon, isa lang. Sa dami-dami ng puno sa Garden of Eden, isa lang ang pinagbawalan niya, you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. Yung pong death na yon ay physical death. No? Ang ibig po sabihin noon, yung lupang katawan ay mako-corrupt at unti-unting mamamatay. So yun po ang definition of physical death. Sa Romans chapter 5 verse 12, ang sinulat po ni Pablo doon, therefore, just as sin came into the world through one man, si Adam po yun, and death through sin. No, nagumpisa po ang kamatayan nung nagkasala si Adam at si Eve. And death through sin. And so death spread to all men because all sinned. So ang physical death po in one sense ay ang pagkamatay dahil sa kasalanan. Physical death is because of sin. Pero ito pa ang pangalawa natin makikitang katotohanan. Meron pong espiritual na kamatayan. Espiritual na kamatayan. Ito ay pagiging patay sa mga bagay ng Diyos. Spiritual death. No? Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 1, and you
nung sinulat to ni Pablo, sinusulatan niya mga Kristiyano. So parang ito past tense. Dito sila nang galing. Ito yung dati nilang estado. And you, sabi niya, were, past tense, no? And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked. So mga kapatid, ang ating default na situation spiritually, tayo po ay spiritually dead. We were born physically alive, buhay sa physical na aspeto, pero patay ang ating mga espiritu sa mga bagay ng Diyos. We are dead in our trespasses and sins. Ito po ang spiritual death. Kaya sabi ng ating Panginoon sa John chapter 3 verse 36, nung kausap niya si Nicodemus, sabi niya, kailangan manampalataya kayo sa tanging anak ng Diyos upang kayo hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tapos sa end ng chapter na yon, sa John chapter 3 verse 36, inulit niya, sinamarize niya yung message ng gospel niya. Sabi niya, whoever believes in the Son has eternal life. No? So, yung tao na dating spiritually dead, no, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan with Him in glory. Whoever does not obey the Son shall not see life. Shall not see life, but the wrath of God remains on him. Remains on him. Datapwat, ang ating pong pinagmulan na sitwasyon ay isang sitwasyon kung saan tayo ay patay spiritually. At kung kayo'y patay spiritually, you will be forever separated from the life of God. So, hindi pwede mangyari yun. Tayo physically alive, but spiritually dead. Pero may pangatlong klase ng death, at ito ay yung eternal na kamatayan. Walang hanggang kamatayan. Ito yung pagiging hiwalay sa presensya ng Diyos magpakailanman. No? If we are physically alive, no, but spiritually dead, tapos hindi natin tinanggap ang alok na kaligtasan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi natin tinanggap ang alok na kaligtasan ng ating Panginoong Hesus, kung tatanggihan natin siya, we will remain spiritually dead. At kung tayo ay spiritually dead, sa ating physical death, no, we will experience the second death. Yun yung eternal death. Walang hanggang kamatayan. Pagiging hiwalay, magpakailanman sa presensya ng Diyos. Sabi sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 9, they will suffer the punishment of eternal destruction. Eternal. Walang hanggan. Eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of His might. Ayaw po natin to. Ayaw din yan ng Diyos para sa atin. Sabi sa Revelation 21:8, but as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars. Lahat po tayo ito. Ang tinutukoy po dito ay tayo. No? Kung tayo hindi tatanggap sa kanyang alok na salvation, ito po tayong lahat. We are cowardly, we are faithless, we are detestable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars. Ang sabi dito, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. Yan po ang walang hanggang kamatayan. So merong physical death, kamatayang physical, merong spiritual death, kamatayang espiritual, diyan po tayo nagmumula lahat. No? Buhay tayo physically, pero ang sabi ng Biblia, we are dead in our trespasses and sins. But, di ba sabi ng Ephesians chapter 2 verse 4, but, sabi niya, because of God's mercy and love, He made us alive in Christ. Kaya ang tanging pag-asa lang natin ay kung tayo ay bubuhay na maguli ng ating Panginoong Diyos. He made us alive in Christ. By grace you have been saved, sabi doon, and He seated us in the heavenly realms in Christ Jesus.
Yun po ang good news. Ang bad news, nung tayo pinanganak po tayong buhay physically, pero dead spiritually. At kung hindi natin tatanggapin ang alok na kaligtasan ng ating Panginoon, tayo ay mananatiling patay. Walang hanggang hiwalay sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang kalwalhatian. So yan po ang tatlong klaseng death. Yung physical death, hindi po natin yan maiiwasan. Yung spiritual death, yan po ang ating default na situation. Tayo po ay under God's wrath as sons of disobedience, sabi sa Ephesians 2. Yan po ang ating default situation. We are spiritually dead. No? Kung hindi natin tatanggapin ang alok na kaligtasan ng ating Diyos, tayo po ay magiging eternally dead. Separated from Him forever. No? In the lake of fire. Ang masakit doon, mga kapatid, walang hanggang kaparusahan. Napakahirap isipin po. Napakalungkot isipin kung tayo mapupunta roon. Kaya tayo, pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Para nga natin matutunan kung anong ginawa ng Diyos para sa atin upang tayo'y makaiwas doon sa eternal death. Hindi tayo makakaiwas sa physical death. Hindi tayo makakaiwas sa spiritual death, tayo pinanganak na ganon, pero pwede nating iwasan ang eternal death. Sabi nga nila, kung kayo ay ipinanganak ng minsan lang, kayo'y mamamatay ng 2 beses. Physical death, eternal death. Kung kayo'y pinanganak na minsan lang, pero kung kayo'y ipinanganak ng 2 beses, physically, and spiritually born again, walang pong kamatayan. We will have eternal life with the Lord forever and ever. Yun po ang ating objective. Yan ang tamang pag-unawa ng kamatayan ayon sa Biblia. Tingnan naman natin ngayon ang mga maling paniniwala tungkol sa mangyayari sa tao pagkatapos ng kamatayan. Marami pong maling paniniwala. Magbibigay po ako ng 4 o 5 na parang maling paniniwala, no? At dito po sa outline po natin, alam niyo, ako po ang magpi-preach ngayon at mamaya, no? Sa 5:30. Kaya inaral ko po yung outline ko, akong gumawa nun, at yung outline ni Pastor Larry, na siya ang gumawa, no? So, magkaiba sila ng konti, pero kung titignan nyo, ang punot dulo, ang bottom line pareho. 2 lang po ang destinasyon ng tao. Eternal life or eternal death? Heaven or hell? Langit o impyerno? 2 lang po. At yung destinasyon po natin, ang gumawa ng paraan para magkaroon ng diferensya ay ang Panginoong Diyos. Gumawa siya ng paraan ng kaligtasan na dapat nating tanggapin. At yan po ang ating pag-aaralan. Pero may mga maling paniniwala nga tungkol sa mangyayari sa tao pagkatapos ng kamatayan. Ang una ay universalism. Universalism. Ang lahat ng tao daw ay maliligtas sa wakas, in the end. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos para sa lahat ng kanyang nilalang. Because God is love at siya ay pag-ibig, No? Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, ika nga nung awit, ang sabi ng iba na universalist, lahat daw po ay maliligtas in the end. Somehow. No? Hindi po ito biblical. Hindi po siya biblical. Sabi po ni Dr. Guy Waters ng Ligonier Ministries ay ganito, Universalism is the belief that everyone will be saved. Paniwala ng lahat ay maliligtas. Some universalists believe that everyone will be saved by following their own religion. So kung ano man ang religion ninyo, basta kayo sincere, kayo ay maliligtas. Hindi po yan biblical. Kasinungalingan po yan. No? While others believe that everyone will ultimately be saved by the work of Christ. No? Dahil ang Panginoon ay pag-ibig, eventually, ang lahat ay hindi mapapahamak at maliligtas dahil sa kanyang gagawin.
sa buhay na ito at sa buhay na susunod. No? Ganon ang kanilang paniniwala. Hindi po yan totoo, kasinungalingan po yan. No? While universalism is not true, hindi po totoo na ang lahat ay maliligtas. Without exception. Ang universalism po ay totoo in one sense. Ang lahat po, meron pong maliligtas from all kinds of people without exclusion. In other words, that people from all tribes, tongues, and nations will be saved. Hindi po nagtatangi ang Diyos. Lalaki, babae, Hudyo, Griego, no, pagano, kung ano man ang inyong pinanggalingan, no, maitim, maputi, bungi o may ngipin. Ang lahat po ay maaaring maligtas without exclusion. Pero hindi po totoo yung ang lahat maliligtas without exception. No? Universalism po yung lahat maliligtas. Alam po natin na hindi po totoo yun. Sapagkat ang sabi sa Matthew 25:41, Panginoon natin nagsasalita rito. Ang sabi doon, "Then he will say to those on his left, 'Depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels.'" So meron siyang nasa kanyang kaliwa at meron siyang nasa kanan. Iniwalay niya yung mga pupunta sa langit ay yung pupunta sa impyerno. So dapat hindi po lahat maliligtas. No? Sabi sa Matthew 25:46, "And these will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life." So yung mga magre-reject sa ating Panginoon, eternal punishment. Yung tatanggap sa Kanya, eternal life. So hindi po lahat maliligtas. Meron pong mapapahamak dahil sa kanilang pagtanggi sa Diyos. Universalism po yun. Yun ang unang maling paniniwala. Meron pong pangalawa. Ito, medyo mahaba yung word. Annihilationism. Annihilationism. Ito po yung paniniwala na ang lahat ng hindi maliligtas kay Kristo Jesus ay basta na lang titigil ang pag-iral. Kung hindi kayo saved, you will just stop to exist. Yun po ang paniniwala ng annihilationist. You will simply be annihilated. No? So kasi hindi nila maisip yung eternal punishment. Yung kaparusahan na walang tigil, na walang hanggan. No? Hindi nila maisip yung truth na yon kahit na malinaw na tinuturo ng Scripture. Kaya ang paniniwala nila, o sige, merong maliligtas, merong hindi. Pero yung hindi maliligtas, basta titigil na lang ang existence. You will just stop. It will just be all darkness. And then wala na. Hindi po kayo ligtas. Pero dun sa binasa natin kanina sa Luke 16, no? Binasa natin kanina yung buhay ng isang rich man na sa kanyang buhay ay talagang nagparaya, no? Feasted sumptuously every day. Hindi namimigay, no? So, yung puso niya hindi tama. Yung puso niya maswapang, no? Yung puso niya ay nakatuon lang sa sarili niya. So, tas namatay siya, di ba? No, the rich man also died and was buried. And in Hades, being in torment, he lifted up his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. And he called out, "Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus to me to dip the end of his finger in water and cool my tongue, for I am in anguish in this flame." Patay na po siya, but he continued to exist at conscious po siya sa kanyang nararanasan na kaparusahan. So, hindi po pwede yung annihilationism. Ngayon, kung papansinin po nyo, ang lahat po ng ating katotohanan ay ina-anchor po natin sa katotohanan ng banal na kasulatan.
Sapagkat ang ating church po naniniwala po tayo sa sola scriptura. No? Scripture alone ang ating basis for life and for practice. So for faith and practice, Scripture alone is supreme. Sola scriptura. So sa lahat ng mga tanong tungkol sa kinabukasan natin, lalo na after death, ang tanging sasagot lamang niyan ay ang banal na kasulatan. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa Isaiah 66:24, "And they shall go out and look on the dead bodies of the men who have rebelled against me, for their worm shall not die, their fire shall not be quenched, and they shall be an abhorrence to all flesh." Eternal death. Eternal punishment. Separated forever from the glory of God. Yan po ang kahihinatnan ng hindi tatanggap sa Panginoon. Ang annihilationism, ika nga ni Dr. Guy Waters, is the belief that God will indeed execute judgment on the wicked, but the wicked will simply cease to exist on account of that judgment. Annihilationism allows for only two options: salvation and non-existence. This view is unbiblical because the Bible teaches that people experience a conscious existence after death. Pareho nga nitong parable of the rich man and Lazarus. This is the classic text, ika niya, that challenges annihilationism. Sabi rin ni Dr. Wayne Grudem sa kanyang aklat na Systematic Theology, this is a doctrine that says that unbelievers either immediately upon death or else after suffering for a period of time will simply cease to exist. God will annihilate them and they will no longer be. Although the idea initially sounds attractive to us and it avoids the emotional difficulty connected with affirming eternal conscious punishment for the wicked, such an idea is not explicitly affirmed in any passage of Scripture and seems so clearly to be contradicted by those passages that connect the eternal blessing of the righteous and the eternal punishment of the wicked. Katulad ng binasa natin kanina sa Matthew 25. And the talk about punishment extending to the wicked day and night forever. Revelations 14, Revelations 20, binasa po natin yan kanina. Forever and ever ang punishment. So, hindi po totoo ang universalism, hindi po totoo ang annihilationism. Meron pong pangatlo na mas kilala ninyo. Ito po ang katuruan tungkol sa purgatory o sa purgatorio. No? Yung iba po sa inyo ay nagmula sa inyong kinalakhang relihiyon. No? Maaaring ang ibang nakikinig sa atin ngayon ay nasa loob pa rin ng simbahang Romana Katolika. At ito po ay katuruan nila. No? Sa Catholic Catechism number 110, yun po ang nakasulat, na for a period of time, ang tao daw sa isang lugar ay ipupurify, ipupurge of their imperfections. No? Sapagkat alam nyo naman, ang doktrina ng justification ng Roman Catholic Church, ang salvation po ay dahil sa mabubuting gawa. Kaya nga lang, aminado sila na hindi makukumpleto ang mabubuting gawa o ang pagiging banal sa buhay ng isang tao. Kaya kinakailangan magkaroon ng way station, isang lugar kung saan siya ay purify hanggang siya ay banal at wala ng bahid ng kasalanan para siya ay makapasok sa kaluwalhatihan ng langit. Yan po ang katuruan ng Roman Catholic Church. Ang sabi ni Dr. Wayne Grudem, the Bible does not teach the doctrine of purgatory. The fact that the souls of believers go immediately into God's presence means that there is no such thing as purgatory. Kanina po, binasa natin, yung rich man, he went immediately where? To a place of torment. Wala pong purgatory. In Roman Catholic teaching, purgatory is the place where the souls of believers go to be further purified from sin until they are ready to be admitted into heaven. But this doctrine is not taught in Scripture,
No? In fact, ang basis lang po nila is an apocryphal book. Yung apocryphal books po, ang kine-claim ng Roman Catholic Church, nakasama ng Old Testament scripture. Ang Old Testament books po, there are only 39. According to the Hebrew Bible, meron pong 24. Pero kaya lang po iba ang bilang sapagkat imbis na 1st and 2nd Samuel, Samuel. Imbis na 1st and 2nd Kings, Kings. Imbis na 1st and 2nd Chronicles, Chronicles. No? Kaya lang nag-iba ang bilang ng Hebrew Bible sa Old Testament natin. Pero 39 books po lang siya. Hindi po tinanggap talaga ever universally na merong apocryphal books. At doon nga po sa 2nd Maccabees 12:42-45, dinajustify yung pananalangin para sa mga patay para sila ay ma-purify at mapunta sa langit. Doon po nagmula ang doctrine of purgatory. At hindi po siya from the original apostolic writings. Siya po ay naging doktrina lang noong 12th century. 1,200 years after the church. Saka lang nagkaroon ng doctrine of purgatory. Merong mga early saints, like si Saint Augustine, na nagsuggest na maaaring merong way station na kung saan kailangan natin ma-purify bago tayo makarating sa langit. No? Pero hindi naman niya tinawag na purgatorium. They only started calling that purgatory in the 12th century. No? So mga kapatid, hindi po siya biblical. This doctrine, ayon kay Dr. Wayne Grudem, is not taught in Scripture, but is in fact contrary to the verses that we quoted above. Diba? The Roman Catholic Church has found support for this doctrine not in the pages of canonical Scripture, as we defined it, and as Protestants have accepted it since the Reformation, but in the writings of the Apocrypha, particularly in 2nd Maccabees 12:42-45. So alam nyo, ang nakapanlilin lang po sa doktrina ng purgatorio, kung kayo po ay hindi talaga tumanggap sa Panginoon, hindi natin tinanggap yung kaligtasan niya, that it is by grace through faith, no? At tayo umaasa sa ating mabubuting gawa. Tapos tayo namatay. Tapos napunta kayo sa isang lugar na may torment. Ang iisipin lang ninyo kung kayo lumaking Romano-Katoliko o kung yan ang naging sistema ng inyong reliyon, ako ay nasa purgatorio lang. May pag-asa pa akong mapunta sa langit. Pero wala pong ganong pag-asa na sinasabi sa Scripture. Masakit man po sabihin, lalo na sa aking mga kaibigan na Roman Catholics, na maaaring nakikinig sa akin ngayon, wala pong basis sa Scripture ang purgatory. It is appointed for man to die once, and then the judgment. Hebrews chapter 9, verse 27. Malinaw na malinaw po ang Biblia. Meron pong pang-apat, soul sleep. Soul sleep. Ang kaluluwa daw ng mga mananampalataya ay matutulog pagkatapos nila mamatay hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Meron po tayong doktrina, tayo pong mga Orthodox Christians, tayo mga Ebangheliko, at ang ating church po ay nagsusubscribe sa doktrinang ito, yung doctrine of the intermediate state. Yung intermediate state is between physical death, no, and the resurrection of the body, which will come when Jesus returns. So merong palugit, merong time in between. Sa ating pong paniniwala, ang ayon sa Scripture, yun po ang intermediate state. Ang sabi ng mga nagtuturo ng soul sleep, ang kaluluwa daw natin ay hindi muna papasok sa presensya ng Diyos, kundi mahihimlay at matutulog for however long yung intermediate period na yon. Hindi po yan ang turo ng Scripture. Sabi ni Dr. Grudem, the Bible does not teach the doctrine of soul sleep. The fact that souls of believers go immediately into God's presence also means that the doctrine of soul sleep is incorrect. This doctrine teaches that when believers die, they go into a state of unconscious existence
And the next thing that they are conscious of will be when Christ returns and raises them to eternal life. In fact, one of John Calvin's first writings was a tract against this doctrine, a doctrine that has never found wide acceptance in the church. Support for the doctrine of soul sleep has generally been found in the fact that Scripture several times speaks of the state of death as sleep. Di ba nga sa Scripture, sa Matthew 9, sa John 11, sabi ni Jesus, Lazarus, our brother, is sleeping. No? Yun po, ang tawag po doon, euphemism. No? Mabuti, good, euphemism, a good way of telling death, of saying death. So, it's a euphemism. It's a nice way of saying namatay ang isang tao. No? So, ginagamit po yung imagery ng sleep. Dahil tayo nga, di ba, madalas may kasabihan tayo. Pagka tayo dumadalaw sa mga namatayan, para lang siyang natutulog. Di ba? So, madali natin maunawaan kung bakit ginagamit yung sleep bilang isang euphemism o isang kasabihan para sa taong namatay na. Siya ay para lang natutulog. Di ba? Kaya ako gusto kong magpa-cremate. Ayoko kasi yung dadaanan yung bangkay ko. Tapos sasabihin lang na, parang tulog lang siya. No? Maganda po siguro pag dilatan nyo biglang para magulat. But when Scripture represents death as sleep, sabi ni Grudem, it is simply a metaphorical expression used to indicate that death is only temporary for Christians. Kaya ginagamit ng Biblia yung sleep as a euphemism, as a term to refer to death. Sapagkat ang kamatayan ay temporary lang po para sa tunay na mananampalataya. No? The other passages that speak about people sleeping when they die are likewise to be interpreted as simply a metaphorical expression to teach that death is temporary. Ngayon, si Pastor Larry sa kanyang outline, kung titignan niyo po yung outline niya, meron po siyang isa pang paniniwala na sinasabi doon. Ang tawag po niya NDE, Near Death Experience. Ang sabi ng iba, yung iba daw namamatay at nabubuhay ulit. No, siguro nakarinig na kayo ng ganitong pangyayari. Marami pa nga pong books na binibenta sa Christian bookstore tungkol sa mga tao, isang bata na namatay tapos nabuhay ulit, isang babae na namatay sa aksidente tapos nabuhay ulit. Near-death experience or NDE ang tawag po doon. Sabi nga dun sa outline ni Pastor Larry, yung near-death experience, wala pong basis sa Scripture. Ang ating pong basis ng truth ay sola scriptura. Scripture alone. No? Ang sabi po kasi sa near-death experience, namamatay daw ang isang tao, nalalagutan ng hininga, humihinto ang heartbeat, nawawalan ng breath, no? Nawawala ng brain activity, no? So he is technically or clinically dead, no? Tapos biglang mabubuhay. Tapos pag sila'y nabuhay, meron silang ikikwento na, meron ako nakikitang ilaw, a white light, no? So, napansin nyo, ang lahat halos ng near-death experience, pleasant, no? Walang nagsabi ng near-death experience na, napunta ako sa impyerno. Mabuti na lang, binuhay ako ulit. Wala kayong maririnig na ganon, di ba? Lahat ng near-death experience, palaging, I see a white light. There's a white light. Si God yun. Yung iba nga, tinura ko ng heaven ng isang anghel. Kinausap ako ni Jesus. No? Mga kapatid, wala pong basis sa Scripture. Kung minsan, baka, alam nyo kung bakit delikado siyang paniwalaan. Isipin nyo, hindi naman pala nakakatakot ang kamatayan Kasi you will see a white light. Baka akala natin yun ang reality ng death. No? Iba pong sinasabi ng Scripture. Meron pong urgency na kailangan habang tayo buhay, tayo ay magpasya kung tayo tatanggap ng salvation o alok ng ating Panginoon o hindi. Sapagkat kung tayo bubuhay na maguli ng ating Panginoon, at mananampalataya sa Kanya, tayo po ay to eternal life.
Kung tayo magre-reject sa Kanya, tayo po ay eternal death. Yung near-death experience, ang sinasabi sa atin nun, hindi ganun nakakatakot ang death. No? Alam niyo po, yung aking mother-in-law, many years ago, nung siya po ay buhay pa, nagdadialysis po siya dito sa may galeria, huminto ang puso niya, nag-cardiac arrest. Kaya tinawagan po kami ni Bebe, takbo po kami dito, nire-revive po siya. No? At na-revive naman po siya, tinakbo namin siya sa ospital, naka-ambulansya, na-revive siya sa medical city. No? So for a few minutes, she was clinically dead without heartbeat. No? So akala namin, wala na si mama. Pero siya ay na-revive, nagbalik ang kanyang heartbeat, nag-stabilize ang kanyang vital signs. No? Ang sabi ng aking mga anak, hindi ba si Lola nag-near-death experience? No? Sabi nga ni Bebet dun sa aming chat, hindi near-death experience yon. No? Kaya nga nung pagdilat ni Lola, no? Nakakatawa po yung mga kapatid ng aking asawa. No? So nakapaligid silang lahat sa kanilang nanay na muntik nang mamatay. Muntik nang mamatay. Nung pagdilat niya, ang sabi nung kanyang kuya, Ma, si Monching ito. So hindi ka papatay, wala ka pa sa impyerno. Loko talaga, ano? Nandito pa kami lahat. So, hindi ka papatay. Hindi po near-death experience po. Wala po siyang sinabi na white light, wala. Basta nagdilim lang ang kanyang paningin, nawalan siya ng malay at nagkaroon siya ng malay muli. No? Sa Bible po, sa 1 Corinthians chapter 12, merong sinulat si Pablo, I know of a man, sabi niya, who was brought up to the third heaven. Para sa akin, yan lang ang near-death experience na pwedeng, pero hindi niya sinabi siya'y namatay. No? Tapos, hindi niya kinuwento kung anong nakita niya doon sa third heaven. Di ba? Hindi niya kinuwento, di ba? I saw things that I cannot even speak about, sabi niya. Hindi niya kinuwento. Kasi hindi importante. Ang importante yung nasa Biblia. Kaya, universalism, hindi po biblical. Annihilationism, hindi po biblical. Purgatory, hindi po biblical. Soul sleep, hindi po biblical. Near-death experience, hindi po biblical. Ang panganib po ng lahat ng ito, maaari tayong malinlang na isipin na hindi urgent na tayo ay magpasya para sa ating Panginoon. Na tayo'y sumunod sa Kanyang gospel. Hindi urgent. Kasi hindi naman pala nakakatakot ang kamatayan. Mga kapatid, kung kayo ay wala sa Panginoon, nakakatakot pong mamatay. Pero kung kayo ay nasa Panginoon, kagalakan po ang mamatay. Sabi ni Pablo, for me to live is Christ, and to die is gain. Gain. No? Sabi niya, gusto niyang, for me, it is far better to depart. Bakit niya sasabihin yon? Kung may soul sleep, kung may universalism, kung may purgatorio, bakit niya sasabihin yon? That it is far better. It is not the best, kasi the best is yet to come. The best is pagka dumating na ang kingdom ng ating Panginoon, siya ay namuno, and now after 1,000 years, the new heavens and the new earth, nandyan na yung eternal state. Yan ang the best thing. Yan po ang pwede nating asahan. Pero tayo na kay Kristo Jesus. Ano ba ang tamang katuruan o paniniwala tungkol sa mangyayari sa tao pagkatapos ng kamatayan? Tayo. No, sabi ni Dr. Grudem, the souls of believers go immediately into God's presence. Immediately. No? Death is a temporary cessation of bodily life, sabi niya. And a separation of the soul from the body. Once a believer has died, though his or her physical body remains on the earth and is buried. No? At the moment of death, the soul or the spirit of that believer goes immediately into the presence of God with rejoicing. When Paul thinks about death, he says, we would rather be away from the body and at home with the Lord. 2 Corinthians chapter 5, verse 8. Sabik na sabik siya, di ba? To be away from the body is to be at home with the Lord. Kung wala na tayo dito, tayo nasa Kanya. Ang huli nating hininga dito, ang susunod na ating hihingan, ay ang simoy ng langit.
The next breath you will take ay hangin na ng langit. Wala naman sigurong hangin sa langit, no? Iba na po ang existence natin noon. Pero ganun po kami ka-immediate, no? He also says that his desire is to depart and to be with Christ, that is far better. Philippians 1:23. Jesus said to the thief who was dying on the cross next to him, "Today, you will be with me in paradise." Alam niyo po ba na meron pa pong nagdidebate ng ibig sabihin nun? Ang sabi ng iba, ang sinabi daw ni Jesus na dapat pagkakasulat nito, "Truly I say to you today, you will be with me in paradise." Walang time frame. Hindi po. Ang tama pong translation nun, "Truly, I say to you, today you will be with me in paradise." Yung pong salitang paradise ay 3 beses lang po ginamit sa New Testament. Dito sa Luke 23:43, tapos sa 1 Corinthians chapter 15, tapos sa Revelation 21. In all cases, ang ibig pong sabihin, heaven. So, ang paradise po is heaven. So, yun po ang tamang katotohanan. We will go immediately, no, into the presence of God, consciously, no, and eternally. Walang hanggang kalwalhatian. Mga kapatid, napakalaki ng upside kaysa sa downside. Kung kayo po ay negosyante at nagde-decide kayo on the basis of risk, yung risk po ng downside na papunta sa impyerno, napakalaking risk compared to the upside of going to heaven. So anong pipiliin ninyo? Para sa mga na kay Kristo Jesus at tunay na mananampalataya sa Kanya, pagpasok sa Kanyang presensya, kaaliwan at kalwalhatian. Yun po ang sinasabi ng Biblia. John 3:16, that whoever believes in Him should not perish, but have what? Eternal life. Hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Psalm 16:11, you make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Yan po ang langit. Matthew 25:21, his master said to him, "Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your master." Yan po ang ating maririnig. Sa Ephesians 2:6, sinabi na nga ni Pablo, "And He raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus." Buhay pa tayo'y nasa langit na. Bakit naman tayo maghihintay pa ng soul sleep pagkatapos nating mamatay? Wala pong ganon. Colossians chapter 3 verse 4. But when Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Present perfect tense. Will appear with Him. Tiyak, hindi may appear. Will appear with Him in glory. Immediately, consciously, and eternally. Ngayon, para sa mga tatanggi sa alok ng kaligtasan ni Kristo, pagpasok sa ilalim ng Kanyang paghuhusga, ang inyong aasahan, at kaparusahan na walang hanggan. Binasa na po natin kanina ang Matthew 25:46. Ang sabi sa Luke 16:24, sabi nga nung rich man, "I am in anguish in this flame." Ang sabi sa Revelation 21:8, lahat ng cowardly, faithless, detestable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. Romans chapter 2 verse 8, but for those who are self-seeking, yung umaasa sa sariling kabutihan, and do not obey the truth, yung truth about the gospel,
but obey unrighteousness, there will be wrath and fury. 2 Thessalonians chapter 1, verses 8 and 9. In flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. Alam nyo ba na ang gospel is a command? Sabi niya, come unto me. It's a command. Come unto me, all of you who are weary and are heavy laden. Hindi siya imbitasyon, mga kapatid. Siya ay isang utos. So, ang hindi sumunod sa utos ng gospel ng ating Panginoong Jesus, they will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of His might. Ayaw natin yan, mga kapatid. Malinaw na dalawa lang ang maaaring destinasyon ng tao sa kabilang buhay. Kaligtasan sa piling ng ating Panginoon o kaparusahan na walang hanggan sa labas ng Kanyang presensya. Isa lang ang ating pagkakataon na magpasya. At ito ay sa buhay lang na ito. Ano ang inyong pasya? Sabi ni Moises sa Deuteronomy 30:19, I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore, sabi niya, choose life, that you and your offspring may live. Sabi sa Hebrews chapter 2, verse 3, how shall we escape if we neglect such a great salvation? It was declared at first by the Lord, and it was attested to us by those who heard. Sa Hebrews 3:15, as it is said, today, if you hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. Sabi sa 2 Corinthians 6:2, for He says, in a favorable time I listened to you, and in a day of salvation I have helped you. Behold, now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. Kayo po ba yung naghihintay pa? Ano pa ang inyong hinihintay? Proof about life after death? We have all the proof. Nasa Biblia po. Binasa ko pong lahat sa inyo. Kung anong mangyayari sa atin. Kung tayo mamatay, kapahamakan kung kayo'y hindi lalapit sa Kanya at hihingi ng tawad sa Kanya at hihingi ng Kanyang kaligtasan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan kung kayo ay tatanggap ng alok niya na kaligtasan. Anong inyong kapasyahan, kapatid, kaibigan? Gusto niyo po bang isugal ang inyong eternal destiny? Gusto niyo po bang isugal yon? Para lang sa ilang taon ng eat rich and be merry dito sa buhay na ito? Isusugal niyo ang inyong eternal destiny? Sabi ng iba, pastor, paano kung mali kayo? Ako pwedeng magkamali. Yung Biblia, hindi. Pero kung mali man sa isip mo ang Biblia, no? Ano nangyari sa buhay mo? Maayos ang buhay mo. You serve a life of worship to God and service to others. Diba? Paano kung tama at hindi ka lumapit sa Panginoon? Ano ang downside? Ano ang kapahamakan? Eternal death, away from His presence, in eternal unquenching fire where the worm does not die forever and ever and ever and ever. Parang napakalaki ng downside, di ba? At napakalaki ng upside. Anong pipiliin natin, mga kapatid? Aking dalangin, do the right thing. Sabi nga ni Moses, choose life. Choose life. Piliin nyo ang buhay na walang hanggan. Sana nga mga kapatid, sa inyong pagninilay-nilay, siguro at the end of this day, alam nyo, hindi ako malaking fan ng altar call. Kasi kung minsan, yung iba, sige na nga, napipilitan. Kahiyaan, sige, pupunta ako sa altar call. Maganda, sa sarili ninyong bahay,
sa katahimikan ng inyong kwarto. Kayo lang at ang Panginoon ang nakakakita. Ang aking dalangin, ang aking hinihimok sa inyo, tumawag kayo sa Kanya at sabihin nyo, patawarin niyo ako, Panginoon, ako na isang makasalanan. At ipagkaloob niyo sa akin ang kaligtasan na na kay Kristo Jesus lamang. At kung yan ang panalangin ninyo, ang sabi ng Biblia, they who call upon the name of the Lord shall be saved. Sigurado po. Wala pong kaduda-duda. And you will have eternal life. Kayo po ay makakaasa. Immediately, consciously, eternally, na kayo ay papasok sa presensya at sa kalwalatian ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang kumilos sa mga puso't isipan ng lahat ng nakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan na aming ibinahagi sa hapong ito. At kayo po ang kumilos sa mga puso ng mga tao upang sila ay tumawag sa inyo, tumingi ng tawad at humingi ng kaligtasan na nagmumula lamang sa inyo. At kung ito ay kanilang gawin, tiyak, O Diyos, na kayo ay magliligtas. At nawa malwalhati ang inyong pangalan sa maraming maliligtas dahil sa inyong salita. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Tayo po ay tumayo at tanggapin natin ang basbas ng ating Panginoon. Pagpalain kayo ng Diyos at ingatan kayo. Paliwanagin nawa kayo ng Diyos at bigyan kayo ng kapayapaan. Magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang sabi ng lahat ay, Amen. Maraming salamat po.